So kini nga video separate din sa katong meeting no. Kay taas ra kayo siya and lisod siya i-save sa server. So ako lang siyang gikat and nag-create ko ba nga video. So ang activity tadi ninyo once again mag-create mo view project na i-deploy sa Firebase. In short, ano siya. So unsa na siya pagbuhat? Mo open pa mo og Firebase. If wala mo account ani, pwede na mo sign up. Ang required ng ani dapat na mo Google account. So if na mo Gmail, mauna na siya. Pwede na siya gamiton. So para maka-proceed mo, ari lang mo sa create project. So if wala mo project bisa usa ang mo gawas ana is get started ang naay option. So i-click to siya para mo gawas ng create project. So ang pag-create of project need ninyong i-follow ni nga format. So dapat na ang school name MI then BSIT 3 then ACT para sa activity 3 then click ko kasi yung apelido. So mao ni siya, i-click lang ang continue then continue gyapon then mangutanan siya if na by unsang account mo gamiton para sa analytics. So default account lang for Firebase ang gamiton. So muna sa advantage niya no, mga button ra imong gibang click siya na imo prepare, siya na imo set up ana inyong project dito sa Firebase. So dako gyud siya nga advantage. So usa din na sa akong gipanghatag inyo nga terminology sa previous nato mga slide gipakita. So naay term dito nga CLI. So usa na siya, usa ni sa mga CLI. Gawas ani click lang continue. So automatically ma-open to inyo ang project nga recently gi-create. So para maka-proceed mo, ari mo sa all project o all product. So makita niyo diha daghang slag service kay pang-offer. Ang uban dili pa niyo gamiton na. Ang atong gamiton karon kini hosting. So i-click na siya. Then i-click ang get started. So when get started din niyo nani mga procedure. First ani. So usa may buhaton nato ana. Mag-open mo og Visual Studio Code. Then pag-create lang mo og folder. So sa ko nga case ari ko sa documents pag-create ko folder dire. The same name lang ninyo kung unsa nga folder ang unsa nga project name. So ang name ng project is MIIT BSIT3 ACT3. So wala siya nga folder. Need din siya ma-open sa Visual Studio para ang terminal usa lang. So ari mo sa file, add folder to workspace. Then so makita niyo wala pa na siya isulod. So atong button, mo-complete ang terminal. So dira. So na natay access sa terminal dito sa project nga atong gibuhat. Folder pa na siya pero ang mga next activity na to or next nga button mabutangan na siya og sulod na. So if mo sa browser na instruction diri nga need daw ta mag-install ani. So i-copy na siya then paste then click enter. So magdepende na siya sa inyong internet no. Sa kuha paspas man ako internet so dali ra na siya. So na-install na siya. Ang next na nga step i-click lang yung next. Reminder dia ayaw niyo siya i-check kay mas mataas ang process ana hindi siya need. So uncheck din siya dapat. Tulura ang button nga step. So click siya next. So live Firebase login. So i-copy na siya. So ako nga case naka-login ako. So igura na siya mo inform kung kasi naka-login nga email.
So ang nakalagay is JSON refresh. So ang sa inyo nga guys, na mo open ana sa browser para mo login mo. So proceed lang mo sa browser nga login, then i-allow ra ninyo ang next nga mga step until mosulod mo og balik din eh. So ang next ana na ay Firebase init. So kana siya is ayun na siya copy paste no. Og diretso. So punan pa ninyo og hosting kay ang mahitabo ana if Firebase edit lang iyang i-initialize tanan nga service sa Firebase. Pero if Firebase init hosting, ang hosting ra ang iyahang i-initialize. So naay mga manggawas ana nga questions. So are you ready to proceed? So yes, of course. Then use existing project. Natay gibot kini hamang tutong gamiton. So mugamit pa ka sa public folder, yes na siya, enter lang. Then configure as single page. So yes na siya, ato na siya i-y. Then set up automatic GitHub. So ang kini sa yung question is nangutan na siya if nabasa GitHub ato ang source code. So daan mo sa local computer. So ato na siyang i-know. So na-set up na ang project. So if inyo siyang i-check, na ay default folder na. If imo siyang i-open sa browser, open with Google. So naa siya mogawas nga page not found kay not found folder man na imong tong gi-open. Pero if listen nimo sa index, so man siya ang mogawas. So duha man ka file 404 page not found ug ang index.html. So karon dili na to siya need. Pero ato siya i-try deploy. So naa din siya sa local computer nato. So dili ka na ato ang target. Ang target nato is ma-live ni siya. So usaha na siya pag live. Ang pag live ana is simple ra kayo. Firebase deploy. Mara na inyong iparan. Ma-deploy na siya nga project, automatically ma-live din na siya. So mag-wait lang ta until mahuman siya. Okay, so na siya gihatag nga link. If imo siyang i-open sa line nga tab, so live na siya. Man siyang folder. Pero ingon siya night site not found. Okay, wala pa na siya na configure man. Wala pa siya ay content. So next is ang atong buhaton na butangan na siya content na. So ari na ta sa public nga folder. Ato na siyang i-delete ang duha. Kay diri ta mag-set up og project. So need mo busod ani nga folder. If naka-remember mo ang pag-transfer sa folder, ang gamiton nyo is CD. So CD public para musod man ang folder. Then sa last niyo activity sa activity 2, ang pag-create o view project, mauto niyo ang gibuhat. So inyo po nang ibuhaton diri. Ang pagbuhat sa project is npm create view at latest. So mao gyapon na inyong buhaton. Inigpara ninyo ana na ay ma-create nga project dinhi sa public folder. So sila na bahala ana sa mga next, basta i-answer lang mo ang mga next nga mga question. So add TypeScript, yes. Mag-add pa ka og JSX, so yes na siya. Then single page application, yes. Then ang mga next is naka-know na siya. Okay. So nanay na-create nga base project sa Vue. Pero wala pa na siya ma-install. Ang mga necessary files ra na siya. So pag install na, musud ka sa v1 nga folder. CD v1. Then npm install.
So ang kanang step iya nang i-install katong na-download niya nga mga necessary files. So ang katugong mga pag-answer nato sa mga step, igo ra to siya nag-download sa mga necessary nato nga files. Okay, so na-set up na siya. Ang next yung button is inyo siyang i-test if successful ba dyan ang pag-set up. Ang pag-test ana is syempre inyo siyang iparan npm run dev. Ang meaning sa dev is development mode. So iparani mo ang development mode niya. Maghatag ra na siya og link the same way sa atong activity 2 ninyo. If ato siyang i-open sa browser, so mag-generate po siya nga base project. Pero naka-local pa na siya. So karon ato na siyang i-live. So ang pag-live na inyo lang ni siyang i-split nga screen. Pwede sa mo magay itong bago nga terminal if ganahan mo. So ang pag-build na nasa mo iparan ng command ra npm run build. So if naka-use mo Java, ang sa Java ang term bitong gigamit is compile. Para makaparan mo sa Java code, need mo siya i-compile pa. So there is a web build ato ang term. So click enter. Then siya na yung build na. So kining mga npm run build. So once again, usa na sa mga examples mga CLI. Okay, so okay na siya. Ang pag-build di ay naay ma-generate ana nga folder kining this folder. So nadiha na ang mga finished product. Then natay need i-configure this sa firebase.json. So naa mo gud diri ang compiled code na diri sa dist. So need na to siya i-locate diha. So para maabot ta diha, add lang ta og v1 then this. So if magparan mo Firebase deploy, ma-deploy to itong mga na-compile na nga source code. Then ang pag-compile dapat dito mo magparan kung asa ang location sa firebase.json. So if i-check niyo siya, label siya sa root directory. So balik ta sa root directory. cd. So duha siya ka folder ang gi-backward. Then pwede na mo proceed sa Firebase deploy. So mag-wait lang ta until ma-deploy na niya tanan katong mga na-compile na to nga source code. Okay, so na-compile na siya. Nasa gihatag nga link. If i na siya i-open, so mo na siya. Na-live na to ang source code. Din mo na i-hand domain. So yun ana na siya ka-easy ang pag-set up project and pag-live niya. So I hope ma-learn na ninyo sa mga next activity need na pud kay na ninyo. So that's it. Thank you.